Yo, what is up, Arm Nation? Kamusta kayo? So, third video reaction natin. Okay, so Saturday ngayon, bukas yung laban natin sa Pulsuhan. Tournament yon. So, sana makita ko kayo doon. At, ayun, magka-banding tayo. Magkaroon tayo ng after pool. At, yun, panoorin nyo ako lumaro. Papanoorin ko rin kayo lumaro kung lalaro kayo. So, kung di ako nagkakamali, 4 categories yun. Tapos, sa left ata, 2 categories kung di ako nagkakamali. So, yun. Shoutout muna sa P2. Ano ba? Yan. P27G, ang ating sponsor ng Whey Protein. At sa mga iba pa nating sponsors, maraming salamat sa suporta nyo. Napakarami nating endorsements ngayon. So, blessed na blessed tayo. Siyempre, hindi natin yung ma-achieve lahat kung hindi dahil kay Lord. Yun. Ang panonoodin natin ngayon ay Kent versus Fianza. Naghanap kasi ako ng mga bagong laban. Wala pa eh. So, sa pro, konti lang talaga. Yung isa, yung kay Batang Mamaw versus Renz. Hindi. Batang Mamaw, Israel. Kaso masyadong eh. Pwede rin naman, pero alam ko na, review ko na yun eh. Hindi ko lang alam kung nilive ko ba yun. Or, kinuwento ko lang. Pero, tingin ko, parang na-review ko na siya ng konti. Pero siguro, tingnan natin. Kung gusto nyo, i-review natin yung Batang Mamaw versus Israel na nakaraan. Siguro comment nyo, tapos tingnan natin kung goods. Or mag-suggest kayo ng mga gusto nyo i-review natin or i-react natin, di ba? So, pero yun, so far, since wala pa ako nakikita, ito muna tayo. At nag-iingat din kasi ako, so namimili ako sa mga uploads ko. So, at least walang copyright, di ba? Kahit, kumbaga, maiwasan natin yung copyright tayo, syempre kung manonood tayo. Pero minsan naman nakapagpaalam tayo sa goods. So, sige, suggest kayo ng mga pwede natin i-review next time. Alright, so ito. Pero lang heavyweight, right hand match. Alam ko, battle for top 3 to eh. So, let's see. Okay, round 1. Baguio pala to versus CDO. Yeah, so, let's go. Age match, ganda rin ang venue na to eh. Basketball. Dito din sila nagkakaroon. Pero ano sila super heavyweight. Dito. Center na ba? Wala pa center. Dapat corner na natin ni Ken. Kasi nag-video ako sa Jungle Dog. Konti lang. So sa setup nila nakikita natin. Pero sa high post. Nakikita yung halos mo lang nakil dahil nga pero pero dito, pause ko lang muna saglit gumawa na siya, tingin ko mag-go na yan. Pero pakita ko lang. Saan nakita yung cursor ko? Si Kent ang nakakuha ng high post, si Fianza naman ang nakakuha, medyo siya yung nag-adjust. So, tingin natin kung magsislip. Tingin ko pag mga ganyan, slip yan eh. Go! Ay, wait lang. Lag Please, go! Hold it! Huwag mo lang lang! Alright. Okay, good. Elbow foul si Kent. Hindi natin masyado nakita dahil nakaharang yung ulo ni Kersey. Pero tingin ko rin naman elbow foul dahil hinabol niya eh. So, yung mga ganun guys, na rin, tip na rin siguro sa ating lahat na, di ba, huwag yun kung kanya rin nag-slip, tingin ko, huwag yun nang i-rest, ma-elbow foul ka. Baga, kung alam mong hindi mo rin naman or pwede rin kasing pwede rin ang goal mo is, kumbaga, pagurin yung kalaban, so hindi rin pala. Pero, siguro, mas ingatan na lang na huwag masyado ma-elbow foul, kasi dalawang elbow foul lang, one win na. So, medyo risky di ba? Ito, magandang setup to, tignan nyo. Yung kay Fianza is ganyan. Ang tawag dyan. Low setup, at naka-high post, very high yung setup ni Ken. So, tingin ko, top roll talaga ang gagawin ni Fianza dito. At si Kent naman is magda-dive sa hook. Si Kent kasi sa mga time na to, hook talaga yung main weapon niya.
Hindi na kaya ayaw na lang to. Masakitan lang natin. Okay. Pero ganyan na magandang iset. I mean, yung madaling i-ref, yung high post tsaka isang naka-low. Kasi pag pareho kayo naka-high, ang hirap niya i-set up. Pag pareho naman naka-low, ang hirap niya din i-set up. So, pag yung countera naman, like may isang naka-high, may isang naka-low, medyo madali siya i-set up dahil kumbaga kumbaga puzzle piece di ba? So, sa puzzle piece, hindi pwedeng pareho ng image dahil hindi sila magbabangga. So, ito. Okay lang muna. Wait, pato mo konti. Please. Hindi, nakaluhan siya, nakaluhan. Wait, pato mo konti. Okay. Wait, pato mo. Center muna ako lang. Close hands. Go! Okay! Alright, so, strap match. Wrist. Yeah, wait lang. Dito naman, ito pareho silang naka-high post. Kung medyo medyo supinated lang si Fianza, pero pareho silang naka-high post. So, pareho silang pang top roll setup. Tingnan natin ano mangyayari sa go. Go! Oh, wait, hindi ko panoorin muna natin pala, no? Tapos tsaka ko siya iba-back. No? Sige, panoorin natin ang buo. Sorry. Wrist. Go! Alright, stoppage. Although King's move, pero maganda yung King's move ni Fianza dito. Hindi ko lang alam kung elbow pa. Pero tingin ko, yung tip is nasa labas. Pero shoulder niya is okay. Galit na galit. Pero, okay yun. Maganda yung pagkaka-execute niya ng King's move defense dahil yung shoulder niya is, kumbaga level dun sa table. Sige, balikan natin. Alright, so... Wrist. Go! Okay, so sa go, nag-high cup si Kent, nakita naman natin. Tapos si Fianza is nag-drag. Drag bicep nga lang to oh. Then nag-pronate si Kent. Pero na-stop na siya nung... kumbaga parang siya parang... Hindi ko masabing King's move. Open top roll to. Kasi hindi naman mababa yung shoulder ni Fianza. So, na-stop siya doon. Na-stop si Kent doon. Pero give up din yung pronation ni Fianza kung makikita nyo. Walang pronation si Fianza. So, talagang yung yung open top roll ni Fianza ang nag-stop sa surge ni Kent. And then, umangat si Kent. Nag-resurge. Pero masyado na siyang open. So, bumalik siya. Okay, so, tinatry ni Kent i-pronate. Pero, si Fianza nasa neutral position pero okay kasi yung elbow niya kung ito makikita nyo. Sorry, yung shoulder niya So, ito yung shoulder niya. Okay pa siya. So, goods. Pero hand control lamang si Ken. And then dito, open na siya pareho. Pero na silang open, di ba? Nasa gitna na yung yung hand nila. Pero, tingnan natin ang mangyayari. Okay, nagre-grip. Mas may cupping si Kent, mas may pronation siya. Pero, yung nagre-grip si Kent sa part na yun, medyo yung center, ito yung center Yeah, ito yung center, di ba? Kita niyo yung peg sa peg. Medyo nakuha na ni Fianza yung center table. So, gawin natin. And then, yun. Pero tingin ko elbow foul to Ayaw tingin kasi si Vince dito sa pin. Alright. So, pin. Malinis na lang. Sige, kasi hindi naman tinawagan. Alright. Sige. Pero yun, yung round 1 na kita ko kumbaga, normally kasi pag King's move, parang controversial Pero, yung King's move na yun, medyo maganda dahil yung shoulder kasi ang tinitingnan pag bumaba ka sa table, doon talaga nagiging off. Pero pag yung mga ganung naman, okay yun. Alright, round 2. Hindi. Pag nakita ko na ako, okay, reverse grip. Reverse grip. Close hands. Go! Ako nakita ko rin yung elbow foul. So, Elbow foul. guys, ang magiging factor pala dito yung yung endurance kasi kita niyo naman kung gaano sila nagbackbackan sa round 1. So, dito magmamatter na kung sino yung mas may resistensya dahil lalo na pareho silang heavyweight. Ang disadvantage pag masyadong malaki yung muscle mo, mas madali ka mag-pump.
yun nga eh, kumbaga parang, in terms of strength, oo, magmamatter siya pag malaki ka. Pero yung endurance din magiging factor naman pag may size ka. So, disadvantage yun. Wait lang. Pero, syempre, mayroong mga heavyweight na matataas din naman yung endurance. So, kumbaga, iba't ibang skills din yan. So, kung makompleto mo yun, di ba? Meron ka ng size, meron ka pang endurance. Ang gandang combination nun. So, dito, ganun pa din. Sa setup nila, high post si Kent, then low hand setup si Fianza. Tingin ko ano to? Okay, close arms. Close hands. Go! Match. Gilan. Okay na center. Okay. Ito medyo iba. Medyo iba to. Walang Parang pareho sila naka-low. Walang tatakip pa. Close hands. Kasi parang hook. Wrist. Hindi. Dito, mas naka-high post si Fianza. Tingnan nyo to. Mas naka-high post na siya. Si Kent din naman high post. Ang magiging disadvantage pag pareho kayo high post, wala kayong grip sa pinky and ring. So medyo konti yung kapit nyo sa isa't isa. Pero pareho naman sila. So pareho silang ganun. So magkakatalonan to sa riser. Wrist. Go! Okay, so ito. Si Fianza, give up niya. Kita ko, give up niya yung wrist niya para makuha yung drag part. So, kumbaga, hinayaan niya mawalan siya ng pronation pero makuha niya yung pwestong gusto niya, which is defensive top roll. So, si Kent naman, hindi siya nag-drag. Nag-high cup, tapos, minake sure niya na siya yung nasa taas. Okay, so, pero silang back pressure, pero magkaiba. Back pressure drag si Fianza and back pressure rise si Kent. So, tingnan natin. Sorry, post ko to dapat pala panoorin muna natin bago ko nito. Pero hindi, dito na eh. Tuloy-tuloy natin itong ganito. So, yan. Maganda yung pagkakakuha ni Kent dito, So, walang pronation si Fianza. Okay yung shoulder niya. Okay din yung elbow. Tingnan natin kung matutuloy-tuloy itong pin. Ayun na, doon na nag-elbow. Hindi ko alam kung intentional yon na elbow foul, pero tingin ko right timing yon dahil tingin ko sa setup na nagawa ni Kent, tingin ko yari siya doon kung talaga nagtuloy-tuloy. So, if meron siyang chance para makapag-restart, smart move yun. Good move yun kung talagang gusto mong manalo. So, ito, dito pareho na silang high post. Ulit. Rotate. Go! Ganun ulit. Nangyari, same lang. High post ulit si Kent, then dragging style si Fianza. Parang rumarekta siya ng defense. So yun yung sinasabi ko. Di ba? Nasabi ko na right timing yung kanina na in-elbow foul niya. Kasi, kumbaga, yun talaga magiging kainatnan kapag nakakuha ka ng magandang hand control. Tapos, kasi si Fianza, nakita ko, give up niya yung wrist niya para makakuha dun sa position na dragging. So, although nakuha niya yung position gusto niya sa elbow, pero since wala nga siyang pronation at nakakuha ng high cup si Kent, talaga naging advantage niya yun. So, tingnan natin kung okay, 1-1. So, tingnan natin kung paano mangyayari sa round 3 dahil pareho na silang may score. No stance. Alam si Papa. No hands. Wrist. Alam si Papa. Go! Alright, so tingin ko parang pure side pressure na yung ginawa ni Fianza dito. So, para silang nag-end up sa, para silang nag-stay sa center table. Tapos, nakikent yung pronation pero sinide pressure lang ni Fianza So, dito, wait lang, wala tayo sa kung parang nag-go. Papa. No hands. Wrist. Alam si Papa. Go! Sa go, si Kent ulit ang may high cup. Si Fianza, ganun ulit. Pero hindi masyadong give up yung pronation ni Fianza. Kanina kasi parang sobrang laki ng drag niya na wala talaga siyang kinuhang pronation. Pero dito may max pronation siya
Okay, nag-side pressure pronate si Kent, pero na-stop. Na-open top roll. Good yung ano yung shoulder niya, so hindi ko masabing kicks move. Dito na siya bumaba, pero ano? Yeah, ito medyo umaatake naman na siya, so tingnan natin. Ilang. So yan, may kita nyo na mababa talaga yung elbow ni Fian, mababa yung shoulder niya. Pero kasi, pumopronate na siya pa-offense so medyo okay siya. Pero tingnan nyo, yung pronation niya, bend back yung wrist. So, side pressure din yun na parang, side, parang tadhatching style, kung hindi ako nagkakamali. At medyo open up na kasi si Kent. So, yun, nakuha ni Fianza yung win. Ang hindi ko lang alam, kasi naka-good si Vince. Pero, ako lang ba? Pero tingin ko elbow foul to eh. So, yan na. Okay, so, who won? Okay, best of 3. Best of 5. So, race to 3. Para siguro sa mga pangit pala pag nagbigay ako ng tip. Mamaya na. Tapusin mo natin to. Ano to? Round 4. Close hands. Wrist. Go! Dito pag go, ganun ulit. Same style yung ginawa nila sa previous round. Ano yun, no? Kakaiba kasi kung nakanina yung buckle, yun yung lumalabang, baliktad. Siguro dahil mas kontrolado nila yung yung higpit. So kung paano nanalo si Kent nung round 2, ganoon din siya nanalo dito round 4. So palitan na. So ito na, final round. Okay na muna. Itong final round medyo mas mas intense kasi syempre grabe yung dikdikan nila, palitan sila. So talagang yung fatigue, yung pump sa forearms and hand, kakaiba na to, na-imagine ko medyo mas mahirap na kontrolin. Shoulder na. Okay, close hands. Shoulder. Go! Wala pa. Ingat sa Wala pa. Sige! Hindi ko alam kung bakit hindi nakikita ni Vince. Bro, hindi ko alam pero ito yung elbow pad. Dapat, kung ikaw ang head ref, hindi mo titignan ng pin pad. At si Kersey ang nakatoka dito. Ikaw ay nakatoka sa pin pad ni Kent at sa elbow ni Fianza. So, tingin ko elbow foul to eh. So sabi niya, wala ka. Yun ang hindi ko mag-gets kasi wala naman ako doon sa posisyon na yun. So baka dito lang sa angle ko dahil camera or nasa taas ako, hindi ko alam. Pero, good story. Mahirap magsalita din sa video kasi syempre iba yung nakikita sa live, iba yung mga angle, so hindi tayo pwedeng doon. Pero nandito tayo para mag-breakdown, so titingnan natin kung may mga elbow fouls or pero yun. Yun lang naman kita natin sa syempre iba pa rin sa live. Wrist, rotate. Go! So sa go, high cup si Kent. Yun ulit, dragging back pressure si Fianza. Tingnan natin kung nag-pin yun. Okay, nag-pin. Start foul. Sayang. Balik natin. Rotate. Sayang yung malinis eh. Ay, oo nga. Bumitaw nga. Part dito. Okay, so marami nagtatanong sa akin dati before, ano yung peg foul? So, sa peg, kapag bumitaw ka, tapos nakapin ka, sayang yung restart yun. Pero pag bumitaw ka sa peg, tapos nasa gitna pa rin kayo ng match, tapos pinabalik ka ng referee, bumalik ka, tuloy yun. So, as long as walang no possession game. So, kunyari, wait lang, hindi yung itsura ko. Ito dito. So, kunyari, naglalaban kayo, ready, go! Tapos, umatake ka dito. Dito ako, yan. Umatake ka. Tapos, nakabitaw ka sa peg, and then,
nababa mo siya ng konti, tapos binalik mo, stoppage yun. Kasi nakaposisyon ka eh. Pero pag yung kanyari, nag-stop kayo sa gitna, ready, go, bumitaw ka, tapos steady, tapos pinabalik ka, bumalik ka, basta humawak ka ulit sa peg, tapos wala namang movement na nangyari, or wala kang na-gain na position, tuloy lang yun. So, yun. So, pwede yung mga kunyari, nakuha mo, ready, go, tapos, yung mga gumagano'n, yung mga humawak sa peg, pwede yun. Basta hindi ka gagalaw. Tapos, masastay mo lang yung posisyon. Or, yung kanya, magsusot ka ng shades. Mga ganun, okay yun. As long as hindi ka makagalaw. Pero, pag may nakuha kang posisyon, nag-iba, while wala yung kamay mo sa peg, yun, isa-stop, then foul yun. So, yun. Para lang sa mga nalilito. Okay. So, tuloy natin. Sayang yun. Parinisado yun, no? Sayang. Sayang, idol. Please, huwag mong hilahin yung kamay ko ginagawa. Okay. Sige. Huwag mo mong ginagawa. Wala sa grade. Dito na lang sa Sige. Sa baba na lang yung nakakan. Let's see. Shoulder. Yan, tama lang. Shoulder. Open na muna tayo. Tingnan mo yung kamay niya. Second. Number SPG 7993. Rotate. SPG Rotate. 7993. Rotate. Go! Okay, ganun pa rin nangyari. So, ready, go. Nag-hike up lang si Ken. Parang hindi masyadong... Ayun. Parang hindi masyadong nag-go down si Fianza eh. So, doon yun nasa stop si Kent yung pag bumababa siya ng konti. Actually, maganda naman yung mga open top roll na ginagawa niyo ng mga previous rounds. Hindi naman bumababa yung shoulders niya. So, legal siya. Sayang lang, tingin ko dito siguro fatigue, nag-matter na rin yung fatigue. So, hindi niya na nagawa yung mga ginagawa niya. So, okay, 3-2, biget, di ba? Raging Bull pala to versus Barako Bull. So, yun, para makita tayo ng mga ganong bakbakan sa heavyweight, di ba? Sarap din mapanood ng mga ganon. Tapos, 3-2, di ba? Final round. Sportsmanship talaga na doon. Okay, so yun. Sana na-enjoy nyo yung mabilis ang video natin. Hindi ko alam kung mabilis ilang minutes ba inabot. Pero yun. Request kayo ng mga pwede natin panurin next. At kung meron man ng mga underground matches na gusto yung panuorin, pwede natin yung panuorin. No? So yun. Good luck sa atin lahat bukas sa mga lalaro ng pulsuhan match. Ito medyo walang pressure sa akin kasi hindi ko naman laro yung pulsuhan eh. Pero makikita nyo yung may game plan akong nilatag. So makikita nyo. Tapos sa kaliwa, surprise ko na lang. Pero sana mag-work yung mga game plan na nilatag ko sa pulsuhan rules. Ang maganda kasi dito, sa pulsuhan na gagawin, dahil tournament siya, merong rules. At pagalingan na lang kami mag-adapt sa rules na ibibigay. Pero tingin ko shoulder square. So medyo malapit sa kung saan ako sanay na over the top. Kaya sasalihan natin siya. At panibagong experience din yan. So yan, kasama na natin si Boss Mon. Shoutout kay Boss Mon. Isa sa mga active team members natin ng Arm Nation. So let's go. Kita us bukas sa Sky Hoops. Hindi ko alam kung Tondo ba yun or Makati. Nakalimutan ko na. Pero bahala na. Yan, kita sa event. Ingat kayo palagi. God bless. G time.